So magandang araw sa ating lahat mga ka-backyard. So ngayon ay napakainit ng panahon at meron lamang akong ibabahagi sa inyo, no? Sa pag-incubate ng mga itlog mga ka-backyard ay meron tayong dapat kino-consider lalong-lalo na pag ganito kainit ang panahon, ano? So much better po kung ang ating incubator ay nasa well-ventilated area or nasa true and true yung hangin, no? Lalo na pag ganito kainit dahil may mga pangyayari na pwedeng hindi po matuloy ang pagpisa ng ating mga sisiw or mga egg na isinalang dahil sa sobrang init or taas ng temperatura, no? Loob man or mapalabas ng ating incubator. So yun po yung mga dapat nating i-consider, no, mga ka-backyard sa pag-i-incubate. Kaya dapat ay nasa maayos, hindi na arawan at maayos ang hangin na pumapasok sa ating incubator, no? So yan, nakapagpapisa na naman po tayo mga ka-backyard. Ang gagawin ko na lamang ngayon ay mag-iikot ng mga itlog, ano? So ayan, so papakita ko mamaya meron tayong isang order ng incubator. So ayan mga ka-backyard, ngayon naman ay papakita ko itong 30 to 50 capacity natin, which is nagpasadya po ng tray, no? Ayan, kamukha niya na yung 60 to 90 capacity natin na may tray na isa. So ayan po, pwede po kayo magpasadya ng ganyan, pero tumatanggi naman po ako kapag hindi kaya ng powers ko, no? Nagawan kayo kapag marami po ang order. So kung willing to wait within 1 week ay pwede ko po 2 weeks, no? 1 to 2 weeks yung ating ganito kapag magpapasadya po kayo. So additional price pa po yun kapag gusto nyo na may tray. Pero advantage nito, syempre kapag maglalagay kayo ng tubig sa loob or may napisang sisiw, ay pwede po sa ilalim, no, para hindi magagalaw yung mga itlog na nakasalang pa din. So yan, no, ganyan po yung ating 30 to 50 capacity with the egg tray, no, mga ka-backyard. So paggagamitan po nito ay pang thesis po ng umorder. So yan, meron na kayong dalawang free na bumbilya. So since pang thesis, kahit naman dun sa mga umorder sa akin, meron pa rin pong manual guide, no, para hindi po kayo malilito or yung mga wala pong alam sa pag-incubate ay may guide na po, no? Lahat po ay nakalagay na. So plug and play po ito, wala na po kayong i-adjust kapag kayo ay nakatanggap ng nabili nyong ganito. Salang na lang po, no? Salang na lang. So nakaset na po ang temperature niyan at may dalawang bumbilya na din na free. So yan, mga ka-backyard, yung ating 30 to 50 capacity na pasadya with egg tray po, no? So yan. Ayan mga ka-backyards, ngayon naman ay papasilip ko sa inyo itong mga alaga natin dito. So balak ko po na kaparehas nitong breeding pen natin dito sa Brahma ay dito po yung ating DeKalb at yung Rhode Island Red, no? So maliit lang po yung ginawa naming space, bali net na lang po ang ilalagay ko dyan. So ganun lang po ang concept kagaya dito sa kulungan ng Brahma natin dito, since malapit na po magtag-ulan, para po dito sa ating mga alagang Rhode Island dito. So ayan, ito po yung ating DeKalb Brown na rooster at bibili pa tayo niyan ng mga hens, no? Ito po yung ating Brahma. Ang mga itlog nito mga ka-backyard ay parating sold out po, no? Each eggs ay 350 po ang out ko mga ka-backyard. So makikita nyo naman po yung kanilang itsura. Ayan, hindi naman po kayo lugi dyan mga ka-backyard, no? Pure breed Brahma, light Brahma po. Ayan. So yan. Kung gusto nyo na, ito po nakikita nyo na kung ano yung materials na gamit ko at kung anong kulay ng parent na i-assume nyo na magiging alaga nyo din is ganito po
ang itsura, no? So yan, ating mga Brahma dito. Ito po yung Rhode Island, oh. Liit lang po compare sa Brahma. Yan. Ito, for collection to mga kabakerd. Pwede din naman na pangkain yung kanilang meat. Pero kumbaga, first class po yung kanilang meat, no? So, yan. 3 lang po ang breeder ko, kaya parating sold out yung kanilang itlog, no? So, ngayon ay wala pa po, hindi pa po sila nagda-drop egg ulit. Ayan. Hindi po sila ganun kasipag mangitlog, unlike sa mga ito yung mga Rhode Island and Decal Brown, which is pang egg production po talaga, no? Ang Brahma ay hindi po ganun kalakas mangitlog, no? Dahil sila ay meat type, nakikita nyo naman yung katawan nila, malalaki pong klase ng manok, no? Ayan. So, yan mga kabackyard, yan lamang sa ngayon. Pasilip ko lang itong ating project dito na breeding pen. Ayan. Hindi pa maayos. Wala pa pong cover yung itaas nila para pag maulan ay hindi sila mababasa. Bala ko pa pong dagdagan yung mga breeder natin ng Decal Brown dahil mataas po ang demand, no? So, ayan. Ito, nakakakuha na ako nito. Naka-jackpot ako ng rooster ng Decal Brown. Ayan. So, yan mga kabackyard. Pasilip lamang ngayon. So, happy farming and happy breeding po sa ating lahat. So, yan. Magandang gabi sa inyo lahat mga kabackyard. Ito, nag-uumpisa na naman na magpisa yung ating incubator dito, no? So, kung mapapansin nyo po, yung nasa gitna, yung may crack, yan ay itlog ng Brahma natin. At nag-uumpisa na siyang lumabas, no? So, pag ganyan po, ayan, tinatagal niyan ay 6 to 12 hours. Depende sa ganda ng temperature sa loob ng incubator, no? Pagka sobrang init po ng panahon, mga kabackyard, kagaya ngayon, ay ina-advise ko po na maglagay kayo ng tubig, no? Sa mga dry method na gumagawa po ng dry method dyan, maglagay po kayo ng tubig kapag sobra pong init ng panahon, mga kabackyard. Kasi natakil ko po sa isang video ko na depende ang paglalagay or hindi paglagay ng tubig sa loob ng incubator. So, depende po yan sa humidity, no? May dalawang klase po ng humidity na dapat nating i-consider. Humidity po sa loob ng incubator at humidity po sa labas ng incubator, no? So, pag sobrang init po ng ating panahon, expect nyo po na sobrang baba din ng humidity, no? Sa labas or sa loob ng ating incubator. So, ayan. Ina-advise ko po pag sa ganun ay pwede po kayo maglagay ng tubig sa loob ng incubator. Sa mga nakabili po ng unit natin taga Baguio, no? Tagaytay, ay na-advise ko po sa kanila na kahit wag na po sila maglagay ng tubig sa loob ng incubator nila, no? Since mataas po ang humidity sa area nila, ay kahit wag na po, no? So, yan. Gaya niyan, mga kabackyard, ito, hindi ko na binubuksan kapag ganyan, na, may sisiw na po sa loob. At bukas, panigurado nakalabas na po yan, ano? So, ganyan mga kabackyard, isa-isa napipisa. Isa-isa lang din po ako naglalagay ng itlog ng manok natin, no? Since konti pa lang. So, halimbawa may nakolekta ako ngayong araw na 3, lagay tayo. May nakolekta ako kinabukasan 3, lagay ulit. Kaya hindi po sabay-sabay ang pagpapapisa, no? So, yan, mga kabackyard, yung ating incubator. Kaya kung mapapansin nyo, hindi po ganun kadami kapag nakakapagpapisa tayo. Konti-konti lang. So, yun lamang po sa ngayon. Happy farming and happy breeding po sa ating lahat, mga kabackyard.